Lahat tayo ay dumaan na siguro rito. Mayroon kang isang taong lihim na hinahangaan. Siya ang dahilan ng mga ngiti mo sa umaga at ang inspirasyon mo sa bawat araw. Iniimagine mo ang mga posibleng mangyari. Paano kaya kung maging kayo? Paano kaya kung pareho pala kayo ng nararamdaman? Ang bawat simpleng hinya ay nagbibigay ng kakaibang kilig. Ang bawat pag-like niya sa post mo ay parang isang malaking tagumpay. Para kang lumulutang sa alapaap sa tuwing nagkakatagpo ang inyong mga mata, kahit saglit lang. Ang mundo mo ay umiikot sa kanya, sa mga pangarap na binuo mo sa iyong isipan. Ngunit isang araw, bigla na lang guguho ang lahat. Isang araw, makikita mo ang isang post sa social media. Isang larawan niya kasama ang ibang tao, masaya, magkahawak kamay. O kaya naman, maririnig mo mula sa isang kaibigan na matagal na pala silang may relasyon. Biglang titigil ang pag-ikot ng iyong mundo. Ang mga ngiti ay mapapalitan ng lungkot. Ang mga pangarap na binuo mo ay biglang magiging abo. Parang isang pelikula na biglang nag-cut sa pinakamasayang parte at ipinakita agad ang malungkot na ending. Ang lahat ng pag-asa ay biglang mawawala na parang bulang biglang pumutok sa hangin. Ang pakiramdam na iyon ay parang isang suntok sa sikmura. Mahirap huminga, mahirap tanggapin, paulit-ulit mong tatanungin ang sarili mo, bakit hindi ako? O ano bang mayroon siya na wala ako? Ang bawat kanta tungkol sa pag-ibig ay biglang magkakaroon ng ibang kahulugan, isang paalala ng sakit at kabiguan. Ang dating masayang mundo na nilikha mo sa iyong isipan ay biglang magiging madilim at puno ng kalungkutan. Para kang naligaw sa isang lugar na hindi mo alam kung paano ka makaalis. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya sa kung ano ang hindi naging sa inyo. Ang karanasang ito ay isa sa mga pinakakaraniwan, ngunit pinakamasakit na bahagi ng pag-ibig. Ito ang realidad na hindi lahat ng gusto natin ay mapupunta sa atin. Ito ang katotohanan na ang puso ay may sariling desisyon, at minsan, hindi tayo ang pinipili nito. Ang pagkakaroon ng crush na mayroon ng ibang mahal ay isang pagsubok, isang aral na kailangan nating matutunan, kahit gaano pa ito kasakit. Ito ang simula ng isang mahabang proseso ng pagtanggap at paghilom, isang paglalakbay pabalik sa iyong sarili na kailangan mong harapin ng buong tapang. Huwag mong isipin na mali ang makaramdam ng sakit. Huwag mong isipin na mahina ka dahil nasasaktan ka. Normal lang yan. Natural lang na maramdaman mo ang bigat sa iyong dibdib, na para bang may nakadagan dito na hindi mo maalis. Normal lang na may mga gabing hindi ka makatulog dahil sa kaiisip. Ang mga luhang bigla na lang tutulo mula sa iyong mga mata habang nag-iisa ka ay bahagi ng proseso. Ang sakit ay isang testamento na totoo ang naramdaman mo. Pinapatunayan nito na nagmahal ka kahit sa sarili mo lang, at ang pagmahal na iyon ay may halaga. Kasama ng sakit ay ang selos. Huwag kang mag-guilty kung nakakaramdam ka nito. Nakikita mo silang masaya at hindi mo maiwasang ikumpara ang sarili mo. Tatanungin mo, bakit siya at hindi ako? Mainis ka sa sitwasyon, mainis ka sa kanya, mainis ka sa taong mahal niya. Minsan, mainis ka rin sa sarili mo. Ang selos ay isang emosyon na mahirap kontrolin. Ito ay isang apoy na unti-unting sumusunog sa iyong puso. Pero tandaan mo, ang selos ay isang normal na reaksyon sa isang sitwasyon kung saan nararamdaman mong may nawala sa iyo, kahit hindi naman talaga naging sa iyo. Ang galit ay isa ring kaakibat ng sakit. Magagalit ka sa tadhana. Bakit pa kayo pinagtagpo kung hindi rin naman pala kayo ang para sa isa't isa? Magagalit ka dahil pakiramdam mo ay pinaglaruan ka ng pagkakataon. Ang galit na ito ay maaring maging mapanira kung hahayaan mo itong lamunin ka. Ngunit maaari rin itong maging isang kasangkapan. Gamitin mo ang galit bilang enerhiya para simulan ang pagbabago. Hayaan mong itulak ka nito palayo sa sakit, palayo sa sitwasyong paulit-ulit kang sinasaktan. Hayaan mong maging gasolina ito para sa iyong pagbangon. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang lahat ng emosyong ito. Huwag mong itago, huwag mong ikaila. Umiyak ka kung kailangan mong umiyak. Magalit ka kung kailangan mong magalit. Isulat mo sa isang journal ang lahat ng nararamdaman mo. Ikwento mo sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ang pag-amin sa sarili mong nasasaktan ka, nagsiselos, at nagagalit ay ang unang hakbang para malampasan ang mga ito. Dahil hindi mo magagamot ang isang sugat kung patuloy mong ipagkakaila na mayroon ka nito. Tanggapin mo ang bawat emosyon, dahil ang mga ito ay bahagi ng pagiging tao. Ang pinakamahalagang susi sa pag-move on ay ang pagtanggap. Ito ang pinakamahirap, pero ito ang pinakakailangan. Tanggapin mo na hindi siya para sa iyo.
Tanggapin mo na masaya na siya sa piling ng iba. Tanggapin mo na kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Habang patuloy kang umaasa, patuloy ka lang masasaktan. Ang pag-asa sa isang bagay na imposible ay parang paghihintay sa paglubog ng araw sa silangan. Kailangan mong bitawan ang mga what-ifs at sana na bumabagabag sa isip mo. Kailangan mong harapin ang realidad, kahit gaano pa ito kapait. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay pagpapalaya. Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa sakit. Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa rehas ng maling pag-asa. Kapag tinanggap mo na ang sitwasyon, para kang nakahinga ng maluwag pagkatapos ng matagal na pagsisid sa ilalim ng tubig. Mawawala na ang bigat. Magsisimula ng gumaan ang iyong pakiramdam. Ang pagtanggap ay ang pagbubukas ng pinto para sa mga bagong posibilidad, para sa bagong simula kung saan ikaw naman ang bida. Ito ang desisyon na piliin ang kapayapaan ng iyong isip kaysa sa kaguluhan ng maling pag-ibig. Kasama ng pagtanggap ay ang pagpapatawad. Patawarin mo siya dahil hindi niya nasuklian ang pagmamahal mo. Tandaan mo, hindi niya kasalanan na iba ang tinitibok ng puso niya. Patawarin mo ang taong mahal niya dahil wala rin siyang kasalanan sa nararamdaman mo. At ang pinakamahalaga sa lahat, patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo ang sarili mo sa pag-asa. Patawarin mo ang sarili mo sa pag-iisip na hindi ka sapat. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal, nagkataon lang na ibinigay mo ito sa taong hindi para sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pag-alis ng lason sa iyong puso. Kapag natutunan mo ng tanggapin ang katotohanan at magpatawad, unti-unti kang makakahanap ng kapayapaan. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng panahon at pasensya. May mga araw na okay ka na, at may mga araw na babalik ulit ang sakit. Normal lang yan. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalaban. Patuloy mong pinipili ang iyong sarili. Ang bawat araw na lumilipas na tinatanggap mo ang realidad ay isang hakbang palapit sa iyong tuluyang paghilom. Ito ang simula ng pagbuo muli sa iyong sarili, mas matatag at mas matalino. Ngayon na tinanggap mo na ang lahat, oras na para mag-focus sa pinakamahalagang tao sa buhay mo, ang iyong sarili. Simulan mo sa maliliit na bagay, mag-self-care ka, matulog ka ng sapat, kumain ka ng masasarap at masusustansyang pagkain. Manood ka ng mga paborito mong pelikula o serye. Magbasa ka ng libro. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo bago pa man siya dumating sa buhay mo. Alalahanin mo kung sino ka bago mo siya ginawang mundo mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang paalala na karapat-dapat kang alagaan at mahalin. Isang practical na tip ay ang paglayo muna. Kung kinakailangan, i-unfriend o i-mute mo muna siya sa social media. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa iyo. Mahirap mag-move on kung araw-araw mong nakikita ang mga update tungkol sa kanya at sa masaya nilang relasyon. Bigyan mo ang sarili mo ng espasyo para huminga at maghilom. Iwasan mo muna ang mga lugar kung saan alam mong magkikita kayo. Ang distansya ay makakatulong sa iyong puso na makalimot at makahanap ng bagong direksyon. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong ma-miss ang sarili mo, hindi siya. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang iyong pamilya at mga kaibigan ang iyong magiging sandalan. Huwag kang matakot na humingi ng tulong at suporta mula sa kanila. Mag-open up ka. Magkwento ka. Ang kanilang pakikinig at mga payo ay malaking tulong para gumaan ang iyong nararamdaman. Ang kanilang presensya ay magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sila ang magpapakita sa iyo na marami pang ibang uri ng pagmamahal sa mundo. At hindi lang ito umiikot sa isang tao na hindi ka naman gusto. At higit sa lahat, manalangin ka. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang sakit na nararamdaman mo. Hilingin mo na bigyan ka niya ng lakas para malampasan ang pagsubok na ito. Maniwala ka na may mas magandang plano siya para sa iyo. Ang taong hindi para sa iyo ay inalis niya sa landas mo para ihanda ka sa taong tunay na nakalaan para sa iyo. Maghintay ka. Magtiwala ka sa proseso. Darating din ang tamang tao sa tamang panahon. Sa ngayon, mahalin mo muna ang iyong sarili. Buuin mo ang iyong pagkatao. Dahil ang pinakamagandang pag-ibig ay darating kapag buo ka na at handa ng magmahal muli.